Anak, tingnan mo. Ang dami ipinadala sa atin ng tatay mo ngayon. Nay, matanong ko lang, ano po ba talagang trabaho ni tatay sa ibang bansa? Bakit ang dami niya palaging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano bang iniisip mo na nang-hold up yung tatay mo dun sa abroad? O siya anak, magbihis ka na doon at magsha-shopping tayo ngayon. Nay, nagpadala na naman ba sa inyo si tatay? Eh di ba kakapadala lang niya nung isang araw? O bakit anak? Ayaw mo ba ng ganon? Na marami tayong pera? O ito na ha. Ayan. Baon mo yan. O yan ako, ubusin mo yung pera mo na yan ha. Kung gusto mo, mag-shopping ka ngayon din. Oo, para mas mabilis maubos yung pera mo. Tapos kapag naubos na, humingi ka sa akin ulit, ha? Ano kaya kayo ng mga kaibigan mo? Puntahan nyo kung ano yung gusto nyong puntahan, mag-travel kayo, ganun-ganon. Gumastos ka lang anak, humingi ka lang sa akin kapag naubos na yung pera mo. Huwag na po, Nay. Itatabi ko na lang ito. Sayang din pang dagdag ng ipon ko. Bala ko kasi sanang bumili ng sasakyan. Oh. Oy, ano pang hinihintay mo dyan, anak? Eh, testing mo na yung kotse mo. Nandoon na sa labas yung paborito mong kotse. Totoo ba to? May sasakyan na ako. Tay, bakit ganyan po yung tono ng boses nyo? May sakit po ba kayo? Baka inaabuso niyo na po yung katawan nyo kakatrabaho. Eh, ang laki pa naman ng perang pinapadala nyo dito sa amin sa Pilipinas. Tay, may itatanong lang po sana ako sa inyo. Ayaw po kasi sabihin sa akin ni nanay eh. Tay, ano po ba talagang trabaho nyo dyan sa abroad? Sige po, Tay. I love you too. Ano pa naman yan, Berto? Magpagaling ka na yan. Paano naman tayo yan kapag umuwi ka? Diyan ka na lang? Ano ka ba naman? Magpagaling ka dyan, tapos magtrabaho ka na ulit. Tapos yung pipiliin mo makatrabaho mo, yung walang sakit. Nay, ay, anak, si tatay ba to? Si tatay ba yan? Sabihin niyo sa akin ng totoo, Nay. Ano po ba talagang trabaho ni tatay sa abroad? Bakit ang bilis natin yumaman? Oo na, eto na. Eto na, sasabihin ko na. Ang trabaho kasi ng tatay mo sa Malaysia, anak. Rhea? Fiona? Anong ginagawa mo dito? Mag-i-enroll ka? Hindi ka pa pala nakakagraduate ng college? Sa edad mong yan? Tsaka, bakit ganyan yung suot mo? Alam mo bang pribadong eskwelahan nito? Nakakahiya ka? Parang napulot sa basurahan yung suot mo. Grabe ka naman. Mukhang hindi naman ah. Tsaka, anong problema dito sa suot ko? Eh, maayos naman to ah. Mukha kang chimay. Alam mo ba yon? Hindi ka rin pwede mag-enroll dito dahil nakakahiya ka. Tsaka tingnan mo nga yung suot mo. Ang pangit. Mukhang galing pa yata yan sa ukay-ukay.
By the way, gusto mo ba ilibot kita dito? Sa school na pinapangarap mo nung high school tayo. Baka mamaya kasi sabihin mong ang sama naman ng ugali ko. Sige ba? Ikaw na lang maglibot sa akin dito. Total, hindi ko rin kabisado dito eh. So, pwede bang ikaw na lang magbitbit ng mga gamit ko? Oo naman, okay lang sa akin. Sige, akin na. Ako na lang magdadala nitong gamit mo. Alam mo, ganyan na ganyan yung mga ugali ng mga estudyanteng bobo na ang hilig magsip-sip sa mga teacher. Right? Mukhang bagay naman sa'yo. So, ito naman yung library ng school na to. Saan ko pwedeng ilagay itong tsinelas ko? Naka-tsinelas ka lang? Wala ka bang sapatos? Ang dugyot mo naman! Bakit ka hinahiyaang makapasok ng guard dito? And by the way, di ba natalino ka? O bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo? Alam ko na. Kasi sinabihan ka ng nanay mo na huminto ka na lang sa pag-aaral mo at magtrabaho ka na lang para makatulong ka sa kanila. Ganyan kasi yung mga mindset ng mga sinaunang tao at mindset ng mga taong walang pera. In short, mga mahihirap lang. Siya nga pala, congrats. Napaka-successful mo na. Isa pa, teacher ka na ngayon. Sinabi mo pa? Ano? Naiinggit ka, no? Kasi akalain mo yon? Teacher na ako ngayon dito sa eskwelahang pinapangarap mo nung high school tayo. At 8 subject pa ang hawak ko. O, kaya mo yon? Ang galing mo naman. Kahanga-hanga talaga. Talaga? Kaya akin na nga yung mga gamit ko. Baka kasi may mawala pa dito. Sa sobrang pagkainggit mo sa akin. Ma'am Fiona? Good morning, Ma'am Fiona. Good morning, Teacher Fiona. Good morning, Ma'am. Kita mo yon? Ganun na ganun talaga yung klase ng mga estudyanteng mahihina ang utak. Babatiin ka nila, tapos sisip-sip sa'yo para taasan yung grado nila. Di pagawain mo yun ng high school tayo? Alam mo, hindi porket na binabate o binibitbit ng mga estudyante yung mga gamit mo sa tuwing nakikita kanila, ibig sabihin na nun sumisip-sip o mahihina na ang kanilang mga utak. Ang pagbate ng isang estudyante sa isang guro ay sumisimbolo yon ng paggalang at pagrespeto. Teka, hawak mo ba yung mga estudyanteng yon? Hindi, pero kahit anong sabihin mo, bobo pa rin ang tawag doon. Asya, sige na, makakaalis ka na. Kasi darating ngayon yung bagong principal dito sa eskwelahang ito. And for sure, kapag nakita ka nun, parehas lang kami ng magiging reaction. Dahil dyan sa suot mo, baka mas pagtawanan ka pa nga nun eh. Miss Principal, ano pong ginagawa niyo dito? Dalawa kayo? Meron po ako nunal sa mukha. Isa sa mga palatandaan. Ako din meron. Lumaki ako sa sitio Rasana kung saan huling nakita ang anak ni Doña Katrina Laude. Napadpad naman po ako sa Maynila dahil po sa mga kumupkup po sa akin. Meron ako nitong kwintas na huling nakitang hawak-hawak ito ng anak ni Doña Katrina Laude. Meron din po ako. Kulay brown ang buhok ko.
Gaya ng buhok ni Doña Katrina Laude. Itim ang buhok ni Mama at hindi brown. Hindi kaya nagpapanggap lamang kayong dalawa? Dahil alam niyo na rin naman na sobrang yaman at makapangyarihan niyang si Doña Katrina Laude. Hindi ko habol ang pera, miss. Naghahanap din kasi ako ng kalinga ng isang ina. Tumatanda na po si Mama at kailangan niya rin po ng magkaalaga po sa kanya. Pupunta ko ngayon doon sa loob at kakausapin ko si Doña Katrina Laude at aalamin ko na rin kung ano ang kanyang suhestyon. Dito lamang kayo at babalikan ko kayo mamaya. Peke ang nunal mo. Hindi peke ang nunal ko. Baka yung sayo ang peke. Siguro, grabe na yung pangangailangan ng pamilya mo na umabot ka sa pagpapanggap bilang ako. Marami kaming kumpanya sa Maynila. Hindi ko habol ang pera. Yun naman pala. So hayaan mo na sa akin to. Ipaubaya mo na to sa akin. Ano? Hoy, kayong mga pigkaon bahog bila, tama na yung pagtatalo nyo. Hoy na kayo at pinapapasok na kayo ni Madam. Madam, nandito na po sila. Mama, kay tagal ko pong hinintay na makita kayo. Mami? Mami, finally nakita ko na kayo. Ladies, magsiuwi na kayo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Nanay nga talaga kita. Magkaugali tayo eh. Mami? Mami, kaya kong patunayan sa kahit na anong paraan na ako ang anak mo. Donna, pauwiin mo na sila. Aalis lamang ako kung sakaling pumayag po kayong magpa-DNA test po tayo. Handa rin po akong sumailalim ng DNA test para mapatunayan ko po ang sarili ko. Madam and ladies, may resulta na ang DNA. So ang tunay na anak ni Doña Katrina Laude sa inyong dalawa ay si